Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito kadarating lang, galing na naman po ito ng kasa. Yung computer nito, nag-i-spark, kaya palyado yung andar. I-check natin kung ano yung dahilan kung bakit nag-i-spark doon sa mismong computer box. Dinala po ito dito, naka-tow truck na lang, hindi ko lang inabutan. Kaya ngayon, bubuksan ko muna, titignan ko yung nag-i-spark na yon habang umaandar. At ito po, papakita ko po sa inyo. Kinakalas muna ni Rudy yung yung console box para masilip natin ng maayos yung computer. Gumagana naman, umaandar naman yung makina, kaya lang nagwo-worry yung may-ari. Kasi nga baka lalong ma-damage yung computer. Pero ito ay matagal nang nandyan sa kasa na yan. Start mo nga, Rudy. Ito yung susi. Yan. Diyan ako, doon ka sa kabila, ikot ka doon, bibidyohan ko. Ayan, maganda na yung yung walang ilaw para makita natin kung ano nangyayari dito sa computer box. Sige, start. Wag mo ilawan, Ayun, kita ko na, nasa loob, oh. Kita ko, nasa loob. Ayun, oh. Ayun, nag-i-spark, oh. Ayun. Dami. Sige, patayin mo muna. Baka masunog yung computer. Ayun, mga kapatid, nakita nyo, no? Nag-i-spark yung yung loob ng computer. Ang tagal nito dyan sa kasa. So, ibig man sabihin, kapag ka ganito ang issues, na may mga ganyang problema, nag-i-spark sa loob ng computer, alam ko kaya nila yon. Nagtataka lang ako, bakit hindi nila nire-resolve yung ganitong mga issues. Isa pa nga, Rudy, isa pa. Try ulit natin. Sige, Rudy, start mo. Ayun, oh. Close up ko po, ha. Ayun, oh. Lakas. Minor mo lang. Ayan. Ayun, oh, lakas, oh. Okay, ganito, Rudy. Tanggalin mo yung battery, tanggalin mo yung computer. I-try natin buksan. Sige, patayin mo na. Okay. Try natin buksan yung computer para makita natin yung problema. Kung simpleng cold solder lang yan, kayang-kaya kong ihinang yan. Kung ganun lang ang ating gagawin. At ipapakita natin doon kapag natanggal mo na yung computer. Doon na, sa table ko. Pakita ko po sa inyo kung bakit nag-i-spark, ano ba ang problema. Bubuksan ko po yung computer box. Ito po yung engine nitong Innova. Bago naman halos lahat na yung pyesa nito. Bago na yung mga coil, bago mga spark plug nito, pati nga battery, bago na lahat. Yun ang problema siguro, yung nag-spark na yun sa computer box, doon sa ECU niya. At gagawan ko po ng paraan yan, titignan natin kung ano ang naging problema nung kanyang computer box. Hindi siya pwedeng pagtagalin, talagang masusunog yun. Kapatid, buksan ko muna to para maipakita ko sa inyo kung ano yung naging problema ng ECU. Try lang natin. Kasi na rin yung may-ari nito masyadong stress na rin. Kasi mga kapatid, sobrang laki na nagastos niya sa dami ng mga pinagpapalitan ng mga pyesa nung Innova po na yun ay pinakita ko po sa inyo. Ngayon, since ito po ang problema, ay nakita nyo naman may nag-i-spark doon sa loob nito, itong ECU na to, ito yun, yung pinapakita ko po sa inyo kanina. Pwedeng nagkakaroon ng loose contact or tumatalon yung kuryente. Anyway mga kapatid, yung kasing mga nakitang error codes po dito, may kinalaman po doon sa mga coil. Doon sa nagbibigay ng power doon sa spark plugs. Yung papunta doon sa coil. So, merong oscillator talaga doon na nag-oscillate para makapag-generate ng voltahe yung coil mismo pagpasok doon. Kung nung araw, yung mga television natin, yung mga CRT, cathode ray tube, para gumana yung CRT na yon, kailangan maka-generate ng malakas na voltahe yung playback. No? Tapos ilang 1,000 volts yung ibibigay doon sa picture tube. Yan. Nandito yung ECM. Ayan. Okay. Ito yung kanyang mga terminals. Ito yung sa likod na bahagi. Wala akong makitang dumi man lang na ito po ay nagkakaroon ng
short circuit or pumapalya. Try ko muna na paganahin ito ng hindi nakakabit yung casing. Anyway, yung casing naman ito ay plastic lang at wala namang ibang groundings. Ayan. Kasi gusto ko makita kung saan dito tumatalon yung kuryente. Kasi pag naka-box, siyempre makikita mo lang yung spark. So ngayon ito, tinry ko munang ganyan tapos hahanapin natin kung saan siya nagkakaroon ng sparks. Okay, kabit ko lang yung baterya ha. Try ko ngayong i-start. Start natin. So ngayon, wala tayong makitang spark. Yan. Maandar po ito mga kapatid ha. Ayan yung ano natin oh. RPM natin. Yun nga lang, hindi stable yung ating minor. Okay. Tingnan natin, diniliman ko. Hindi makabigay ng tamang oscillations itong computer papunta doon sa mga ignition coil. Kasi nung hinawakan ko, yung output niya, medyo nag-ground lang ako ng konti. Pero kung yan talaga ay malakas, hindi mo yan mahahawakan. Napakahirap talagang problema nito. Kaya pala, halos mamroblema na yung kasa at hindi nga po nila matapos-tapos itong trabaho na to. Kasi siyempre sa kasa, hindi sila nagre-repair doon. Sa kasa talagang palit. Kaya lang, dahil sa ang dami na pong nagastos ng may-ari nito, doon din sa kasa na yon, ang dami na nilang pinalitan. Ito po, pakita ko po sa inyo. At talagang kapag po siya ay nagpapa-PMS doon, umabot siya ng 60,000 pesos. After a while, mga ilang araw lang o ilang linggo lang, ito na nga, nag-exist na itong problema na to. At doon na nga nagtagal, ilang buwan na rin po. So humingi po ng tulong sa atin, hindi dahil sa magaling po si Autoran. So uulitin ko po yan. Kayang-kaya po ito ng kasa. Kaya lang, siyempre sa kasa, bili ka ng bagong computer box. Ganun. Pero, eto na eh. After na buksan ko tong computer box, tinesting ko siya doon ng nakabukas, tinesting ko ng nakasara. Kanina, yung unang-unang test ko, mga kapatid, hindi ako naniniwalang ito may problema. No? Alam niyo kung bakit? Unang-una, kung ito ang may problema, magkakaroon ka ng check engine. At hindi i-start ang iyong engine. Dahil kapag ka itong pinaka-brain, no, itong ECU, heart and brain ng engine mo, ang magka-problema, unang-una, hindi na i-start yung engine mo talaga. Pangalawa, may makikita kang check engine light. No? Tapos, siyempre, wala talaga, dead talaga yan. Ganun ang mangyayari. Tapos nung buksan ko, di ba, yung mga video natin nung nauna, may pinapakita ko sa inyo nag-spark. So dapat talaga, kung merong nag-spark, meron na akong makikitang remnants man lang or bakas ng mga sparks na yun dito. Mga kapatid, mahihirapan talaga kung sino man yung magaling na technician or mekaniko dyan sa kasa dahil hindi naman sila nagre-repair ng ganito. Di ba? Ang kaya lang nilang gawin doon ay i-check, nakita talaga may problema, nag-i-spark at ang sabi nga po nila doon sa may-ari, palitan na ECU. So, doon na po nagkaroon ng malaking problema. Kasi hindi kaya ng may-ari na bumili ng ECU dahil napakamahal. Kaya po, nung dinala po dito sa akin, at pwede ko nang sabihin, okay, ECU na yan. Pero naglalaban sa sarili ko, saka sa napag-aralan ko, dahil ako'y electronic technician din naman, no? Kung talagang sira itong ECU na to, hindi talaga gagana yan. Unang-una, one click. Tapos ang ganda ng RPM niya, 1,000. Kung ito ay sira, may problema ang halimbawa yung nagbibigay ng oscillations, no, yung papunta doon sa mga ignition coil, kung sira ito, edi siyempre baka mapapansin mo talagang mababa ang minor mo or kahit paano, nandoon sa 1,000, minsan bababa, minsan lalakas. So ganun lang, akyat baba po siya. Ngayon mga kapatid, hindi pa ako naniniwala na sira itong computer. Kaya po ang hahanapin ko naman dito ay kung bakit nagkakaroon ng sparks at nakikita ko na tumatalon-talon yung kuryente. Sa mga mekaniko, yung mga old school, no? Kapag ka yung high tension wire, naka-start ka, tinanggal mo yung isa at inilalapit mo
doon sa ground, sa body ground or sa chassis ground, yung dulo ng high tension. Ang ginagawa, isinasaksak yung high tension na ganon, tapos ididikit to sa ground, doon sa metal, kung saan man doon sa engine, makikita nyo mayroong arc na voltahe, nag-arcing na ganon. No? At yung sa mga spark plug, makikita nyo yung kuryente na tumatalon, yung arcing ng high voltage doon sa spark plug. Parang ganon yung nakikita ko po dito. Doon sa mga videong ipinakita ko sa inyo. Pero, kaya ko binuksan to, para makita kung meron dito. Yung pala, hindi po dito. Dito po sa mga terminals po. Ayan. Dito po nakikita yung spark. Palibhasa po kasi, itong plastic, kapag merong spark sa loob, kitang-kita mo talaga, yun yung nakita po sa video. So, ibig sabihin, yung apat na output nung nag-oscillate dito, na nagbibigay ng voltahe doon sa mga ignition coil, tumatalon-talon, maaaring may isa doon, ang patalon-talon na kuryente dahil baka kulang sa ground. Kasi po, yung mga kuryente na yon na papunta doon sa ignition coil, yan po ay mga shielded cable ang gamit. So ngayon, kung merong isang grounded na wire doon or may isang putol na wire doon na walang pinupuntahan, di ba? Kaya ngayon, naghahanap yung kuryente na yon ng matatalunan niya. Kaya ang nangyayari, nagpapatalon-talon ngayon yung kuryente dito. At ang masama doon, dahil katabi rin niya, yung tatlo pa, apat kasi yan eh. So, 1, 2, 3, 4. So, kung halimbawa, ang firing order ng engine mo ay 1, 3, 4, 2. So, ngayon, patalon-talon ngayon yung kuryente na yon at sinisira niya yung operation nitong apat na ignition coil. Yung oscillations, doon sa apat na yon nagpapalipat-lipat, di siyempre, wala na, hindi na sync yun. No, dapat 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, ganun. Paano kung tumatalon-talon nga yung kuryente? Wala nang 1, 3, 4, 2 yun. Doon nasisira ang ulo nitong ECU, papunta doon sa ignition coil. So, mga kapatid, yun muna ang laman nitong vlog ko. Ayoko munang desisyonan to na sira ang computer. Kasi unang-una, umi-start, may minor siya. Yun nga lang, ang nangangamoy yung gasolina, iyon ay resulta ng hindi nakakasunog ng tama yung mga spark plug. Kasi buga ng buga yung mga injectors, pero yung gasolina hindi nasusunog. Bakit hindi nasusunog? Kasi nga, mali yung buga ng spark plug nito. Kasi merong kuryente na patalon-talon dito na dapat nakasync yun, nakasynchronize yun, doon sa akyat baba ng piston, pati yung buga ng fuel, pati yung, yun sa intake stroke, lahat synchronize yun eh. Kaya nga mayroong camshaft positioning sensor, saka crankshaft positioning sensor. Lahat yun ay synchronized. Pero dahil sa hindi nga po gumagana ng maayos, maaaring may putol na wire, yan, nagpapatalon-talon po yung kuryente na yun. At yun ang isang malaking problema dito. Ngayon ang tanong, bakit tumatalon-talon nga siya? Kasi nga po, high voltage din yan. No? Yung mga arcing na yan ay papunta doon sa ignition coil mo. Hindi siya mababang voltahe. Kaya nga nung medyo hinawakan ko siya, medyo nakikiliti ako, nag-ground ako, pero dahil sa low current naman yan, low current, no? Parang yung baterya. Pag meron kang 9 volts na battery, ilagay mo sa dila mo, sa tang mo, parang gano'n, nag-ground ka. Pero low current yun. Kung malakas na current yun, naku, titilapon ka. Kahit sabihin mo 12 volts yan, or mataas ang voltahe niyan, kung very low current naman yan, dahil galing dito yan sa apat na IC na to, hindi ka talaga makukuryente. Yun nga lang, yung oscillations niyan ay papunta dito po sa apat na to. Ito po yung mga ignition coil. Ayan. Meron kasi po akong diagram mismo nitong engine nitong Innova na to na gasoline. Ayan. Meron po tayo niyan. Kaya tinetrace ko po yung electrical circuit nito, yung electronic, tama naman. At hahanapin ko po ngayon ang problema nito. Baka nandoon sa wiring harness. Kasi ito yung ginagamit ng may-ari na bigla na lang naging ganun eh. Okay naman, nagpapagawa siya, nagpapa-PMS siya doon sa kasa na yon, wala siyang nagiging problema. Kahit na siyempre kasa, mahal talaga. Pero ito yung biglang nangyari. At hindi po natin sinisisi dito yung mga technician dyan sa kasa. Dahil nga po sa hindi naman sila pwedeng mag-repair ng computer box, so hindi na nila ito troubleshoot yan. Yun nga lang, ang sinabi nila sa may-ari, bumili ng computer box. Doon lamang po nagkaroon ng sablay. Paano kung hindi ito sira? Nag-trial and error na naman.
So yun po mga kapatid, para po sa may-ari nito, na ayaw naman niya magpabanggit ng pangalan, sana po napanood nyo pong vlog ko na to. Sana po, dito na nga lang po tayo. May problemang wiring harness, baka may problemang naputol or grounded. Pero kung talagang wala na tayong makikita pang ibang problema, manghihiram muna ako ng computer box sa mga nandyan, yung mga kaibigan po natin, no, na laging nagsusupply sa atin ng mga spare parts. So yun po ang kagandahan dito po sa amin. Nakakahiram po ako para i-test, at kung okay na, edi syempre okay na, bili ka na ng computer box. Pero for the meantime, gamitin muna natin yung napag-aralan natin sa electronics, i-apply po natin dito. Mga kapatid, kung nakatulong po sa inyo itong vlog ko na to, sana po pahingi po ng isang like, isa pong share, at kung pwede po sana, mag-subscribe na rin po kayo para patuloy po kayong nakakapanood nitong mga ginagawa ni Autorans at makatulong po sa maraming mga subscribers na gustong matuto pagdating po sa pagmemekaniko at sa pagme-maintain nyo rin po ng inyong mga sasakyan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday, Charlie!